Ngayon ay meron pong isang galaw itong si Ripple na gumulat sa crypto at banking industry. Si Ripple ay nagbigay po ng isang napakalaking credit line na umabot po ng hanggang $150 million para kay Gemini. Hindi lang ito simpleng tulong, kundi bahagi ng mas malawak na plano ni Ripple na palakasin ang kanyang stablecoin na RLUSD at ipwesto ang sarili bilang isa sa malalaking players sa US banking system. Ang hakbang na ito ay nagdulot po ng kaba kay JP Morgan at tuwa naman sa mga XRP holders dahil po sa posibleng malaking epekto nito sa market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang detalye ng credit facility na ibinigay ni Ripple kay Gemini? Pero check po muna natin yung post dito ni All Things XRP. Ayan, na meron pong 51.5k na bilang ng kanyang mga followers. Sabi niya rito, Ripple just did something that should terrify JP Morgan and thrill XRP holders. A $150 million credit line to Gemini, a federal crypto bank in the making. This isn't just big, it's historic. Let me break it down. Yan ang sabi ni All Things Crypto. At ano nga ba ang ibig niyang sabihin dyan? Kaya yan po ang siyang ating ipapaliwanag. Si Ripple po ay nag-extend ng $75 million secured credit line kay Gemini na pwedeng lumaki hanggang $150 million. Sa ngayon ay wala pang nawi-withdraw na pondo mula rito. Ngunit isinama na ito ni Gemini sa kanilang IPO filing. Mahalaga ito dahil si Gemini ay kasalukuyang dumadaan sa bigat ng pagkalugi. Sa unang kalahati ng taong 2025, si Gemini ay nagtala po ng $282 million na loss at may liabilities na higit sa $2 billion. Kung hindi dahil po sa credit facility na ito, mas lalo pang magiging mahirap ang kanilang Nasdaq IPO. Kaya sa market impact, ang credit facility na ito ay nagsisilbing lifeline para kay Gemini. Kung mas maging stable si Gemini dahil dito, maaari pong lumakas ang tiwala ng mga institutional investors na magdudulot ng positibong epekto sa presyo ni XRP. Ngayon ay paano naman po konektado ang RLUSD sa galaw na ito? Ayan, hindi lamang po simpleng tulong ang ibinigay ni Ripple. Kapag si Gemini ay humiram po ng higit sa $75 million mula sa credit facility, may kapangyarihan si Ripple na gawing RLUSD ang utang. Ang RLUSD ay stablecoin po ni Ripple na back ng US dollar. Kung gagamitin po ni Gemini ang RLUSD para sa IPO settlement, katulad ng nangyari sa bullish IPO kung saan $1.15 billion ang nasettle gamit ang RLUSD, lalakas po ang tsansa na mas maraming institution ang mag-a-adapt ng stablecoin ni Ripple. Pagdating po sa market impact, ang mas malawak po na paggamit ng RLUSD ay direktang magpapataas ng demand kay XRP dahil lahat ng RLUSD transaction ay dumadaan po sa XRP ledger. Ito ay maaari pong magbigay ng upward momentum sa presyo ni XRP. Ano naman po ang koneksyon ni Ripple sa US banking system? Yan, ito pong July 2025, si Ripple ay nag-submit ng kanilang application para sa US National Trust Bank Charter. Kung ito po ay maaprubahan, magkakaroon po si Ripple ng kakayahang humawak or maghawak ng Federal Reserves at mag-offer ng FDIC-insured crypto deposits. Isa pa, posibleng gamitin po ni Ripple ang kanyang 40 billion XRP sa escrow bilang regulatory capital. Kapag ito po ay natuloy, si Ripple ay pwedeng mapasama sa top 20 banks sa United States. Sa market impact, ang pagkakaroon po ng bank charter ay maglalagay kay Ripple sa isang level na
isang level ng legitimasyon or legitimization sa bihira po ito. Bihira lamang yung mangyari ito. Bihira po na mangyari ang ganitong bagay dito sa mundo ng crypto. At kapag ito po ay natuloy, tataas ang kumpiyansa ng mga investors kay XRP at posible po itong magdulot ng tuloy-tuloy na paglakas ng presyo nito. Ngayon bakit po may pagtutol sa mga traditional na bangko? Hindi lahat ay natutuwa sa mga galaw ni Ripple. Ang mga organisasyon tulad po ng ICBA, NCRC, pati na rin ang mga higante tulad ng JP Morgan at saka Bank of America ay umaalma sa plano ni Ripple. Ang dahilan po nito ay dahil nakikita nila na hindi lang basta sumasali si Ripple sa financial system, kundi sinusubukan po nitong baguhin ang mismong structure ng sistema. Para sa mga traditional na bangko, malaking banta ito dahil pwede pong mabawasan ang kanilang control sa market. Sa market impact, ang resistance mula sa malalaking bangko ay maaari pong magdulot ng temporary FUD or takot sa market. Ngunit kung ma-overcome po ito ni Ripple at maaprubahan ang charter, mas lalo lamang itong magbibigay ng kumpiyansa sa mga long-term XRP holders. Ano naman po ang benepisyo nito para kay XRP mismo? Bawat RLUSD transaction ay dumadaan po sa XRP ledger. Ibig sabihin, mas maraming RLUSD ang ginagamit, mas marami ring activity at saka fees ang nalilikha para kay XRP. Ito ay nagdadagdag ng utility at nagpapababa sa pangangailangan ni Ripple na magbenta ng kanyang escrow holdings. Kaya sa kabuuan, ang estratehiya po ni Ripple ay malinaw na nakatuon sa pagbuo ng isang crypto-native banking framework. Kasama rito ang credit facilities, stablecoin infrastructure, institutional integration at saka regulatory framework. Kaya sa market impact, ang kombinasyon ng mga galaw na ito ay naglalagay kay XRP sa position or kalagayan na lumalakas bilang pangunahing asset na ginagamit sa settlement at liquidity sa loob ng traditional at saka crypto financial system. Bilang panghuli, para po sa akin, malinaw na si Ripple ay hindi na po basta isang kumpanya lamang dito sa crypto space. Unti-unti na nitong binabago ang larangan ng banking at saka finance. Ang pagbibigay po ng $150 million credit line kay Gemini ay hindi lang simpleng tulong, kundi isang kalkuladong hakbang. Or calculated na steps para ipalawak ang paggamit ng RLUSD at para mapatibay ang posisyon ni Ripple sa loob ng US banking system. Kung makukuha po ni Ripple ang bank charter, malaking pagbabago ito sa pananaw ng mga regulators at saka investors. Oo, may resistance mula sa mga traditional na bangko tulad po ng JP Morgan. Pero ito mismo ang patunay na seryoso ang banta na dala ni Ripple sa kanilang negosyo. Kaya sa tingin ko, kung magtatagumpay po si Ripple sa lahat ng ito, ang XRP or si XRP ay pwedeng maging isa sa pinaka-importanting asset sa hinaharap ng global finance. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.